Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Bismillah, magandang umaga po sa lahat. Sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, may kapayapaan at kapagpapahal ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ito lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras nito, una sa lahat, ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang Panginoon na nagbigay sa atin ng pagkataon upang na mapakinggan natin ang kanyang mga salita. At yan mga kapatid, may sa Panginoon na sa araw na ito ay patuloy tayo na makarinig ng kanyang salita upang na maligtas tayo sa araw ng kanyang pagparito. Matandaan po natin hanggang sa mga araw na ito ay ang biyaya ng Diyos ay ating nakamtan ayon po sa kanyang kalooban. Na bawat araw tayo po ay umaasa na kaligtasan at ay mga kapatid ang nais ng Panginoon din ayon po sa Biblia na nais ng Panginoon na ang tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Diyan natin nasahan dahil ang Diyos mapagmahal, mapagbiyaya ang Diyos sa lahat ng tao. At yan ngayon magpatid ating pag-aralan ang kaligtasan kung paano natin makamtan. Nais ng Panginoon lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan po ang sinabi ng Panginoon dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Pakinggan natin ang layo ng Diyos sa atin para na maging matatag po tayo sa bawat araw na ating pamumuhay. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So yun po, ang nais ng Panginoon, maligtas ang lahat ng tao at malalaman ang katotohanan. Mga kapatid, alam po natin na ang salita ng Diyos, ito talaga ay nabigay sa atin ng kaligtasan. Dahil kung walang salita ng Diyos, wala pong matuto sa aral ng Diyos. Subalit, dahil po na yun talaga ang nais ng Panginoon na lahat ng tayo maligtas at magkakaroon ng katotohanan, kaya sa mga araw ay tinuturuan po tayo sa ating pamumuhay. Na ito ating viewers, ang sabi ito ng Banal na Aklat, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So ito mga kapatid, ating pag-aralan at malalain muna tayo bago tayo mag-umpisa para po na sa salita ng Diyos at napakinggan ay hindi po masayang sa oras na ito. Iba na namin ang mga Panginoon
Ikaw ang Diyos noon ngayon magpakailanman, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ikaw ang Diyos ni Israel, ang Diyos na aming inasahan, na ikaw paparito. At kukunin mo kami sa araw ng pagliligtas. O Panginoong Isus, ikaw ang Diyos na nasa langit, ang aming Ama, nagbibigay na ng bagay, natutulong sa taong pamuhay ay siyang salita. Nais mo, Ama, lahat ng taong maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya Ama, pinapasalamatan na namin sa oras na ito, maparating sa kung saliputan na iyong salita. Bumagkaisa kami sa kaligtasan, nilasahan mo namin hanggang sa mga araw na ito, sa kabila ng mga pagsubok, kabigatian, kamusik ng lait na hiniraman. Ngunit Ama, pinapalitan mo po ang aming bawat isa na buhay ka na Diyos at buhay yung salita. Nagtuturo sa amin, nagpatatag sa amin ng aming pananampalataya. Lahat ng natingin Ama sa live streaming nito, YouTube channel, sa Facebook, Panginoon, bigyan mo sana ng pangunawa ang bawat isa na iyong salita. Ay hindi masayang sa oras na ito, ito magtuturo sa amin sa mga araw na dapat na pumuhay. Pumugay mga tulad na hatol na parusa. Harap man kami sa hukuman, Ama, sa araw na inyong tinatakda. Ay mapalaya po kami, Ama, tulad ng tupa na lagay mo sa kanan at sa iyong kaliwa ang makambing ng mga masama. Kaya Ama, pinapasalamatan ka namin sa pagkataon na ito. Ang kapangyarihan mo, Ama, ang sa amin na kaligtasan sa bawat araw na aming mga lakad sa mga karoon. Pinapuna mo ang mga anghel na may responsa na mangyayari dinasahan dito sa ibabaw ng lupa. Di ko makalas na mayroong tao, subalit Ama, ang sabi mo, kung sino masunurin sa iyong salita, ikaw po ang nag-iwas sa kasagunaan sa mga pangyayari na sa dito sa ibabaw ng lupa. Kaya mapito sa palamatan ka namin, pinupuri ka namin, nalahapin ka namin sa mga araw na ipumuhay. Sana po, Panginoon, hindi ka mahiwalay sa aming puso, kundi ikaw, Panginoon, palagi anak sa puso at isipan namin upang parang pasalamatan, purihin ka sa lahat ng araw na aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa mga sambayan, sa nakakatingin na streaming na ito. Sa nagkukupalang, Ama, biyayaan mo ay makanta ng bawat isa. Maraming salamat, Ama, sa karunungan, bigyan mo sa lingkod, hindi sa pagkakarunungan sa liputan, sumalit na may mga Espiritu na magsalita ngayon. Ikaw magpapatunay, Ama, ng salita upang maniwalang bawat isa at magkaroon kami ng tunay na pananampalataya. Maraming salamat, Ama, sa buwatang tupurin ka magpakilanman, mapanin sa Kristo namin ito pagligtas. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Ang kapatid, patuloy po natin ang ating pag-aral ng Biblia. Na pinatunayan po na Biblia ayon po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Na nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Subalit mga kapatid, hindi po lahat ay naniniwala sa katotohanan. May mga tao talaga na kahit kung ipangaral ang katotohanan, minsan mga kapatid ay hindi po tinatanggap. Dahil po ang Diablo, marami pong paraan para po ang ating napakinggan ay hindi mapakinabangan. Ang Diablo po mga kapatid ay nagtatakip ng isipan ng tao. Pakinggan natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 up to 4. Ganito po ang sinabi ng Apostol Pablo. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Kung sino man ang tao na hindi nakakaintindi
ng pinapahayag ng mga apostol at ipinahayag din natin ngayon. Ito ang mga tao na mapapahamak. So, ano siguro natin mapahamak po tayo? Dahil alam naman natin lahat po na mapahamak kapunta po ng impyerno. Subalit mga kapatid, hindi po natin naiwasan sapagkat ang dyablo walang pinipili. Kung sino man ang biktima ng dyablo ay nabiktima. Kung sino man hindi nakaintindi ng walang balita, hindi po natin sila masisi dahil po ang dyablo ang nagtakip ng kanilang isipan. Verse 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas. So, hindi mo sila masisi, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ama mo, ina mo, kahit matalik mong kaibigan, bakit hindi po sila makaintindi? Araw-araw man tayo mag-live, araw-araw man tayo mag-post ng mga video sa YouTube channel sa Facebook, pero bakit hindi nila maintindihan ang magandang balita dahil binulag lang ni Satanas ang kanilang isipan? Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Na si Satanas naghahari sa mundong ito. Yun po ang pinakamatindi dahil ang salibutan na ito, dito naghahari ang diablo. Kaya dahil po siya hari sa salibutan na ito, ang hari natin nasa langit. Din, kahit sa langit ng Panginoon, pero ginagabayan po tayo. Nakikinig po siya sa mga dalangin natin na namumuhay po na naging masunurin sa Panginoon. Kahit na kung sabihin natin magkamali tayo, hindi ba tayo perfect no, sa paningin ng Diyos, subalit alam ng Diyos kung paano tayo iligtas. Yun ang balita po na pakinggan po natin. Pero ang diablo talaga, walang pinipili. Ang diablo patuloy na duligaw ng mga tao. Kaya sa mga napahamak talaga, hallelujah, tandaan po natin, sa mga napahamak, hindi nakaunawa, hindi nakaintindi ng magandang balita dahil ang diablo talaga walang ipinipili. Balikan natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 at 4. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan po, kailan. Hallelujah. Kaya hindi mo sila masisi. Bakit kong kapatid ko, ang nanay at tatay ko, bakit ganito po? Bakit ganito po ang kanilang pamuhay? Dahil po mga kapatid, yan po ang dahilan. Na hindi po sila maniwala dahil po ang diablo talaga ang nagbulag ng kanyang isipan. So kaya ingat na po tayo sa mga araw. Kailangan natin alam kung ano po ang ating pamuhay ngayon. Ito ba talaga ay karapat-dapat sa Panginoon o hindi? Kasi yan ang trabaho ng diablo. Bubulagin lang ang isipan ng tao. Hallelujah. Para po na hindi makaintindi ng magandang balita. Yan ang dahilan na hindi ka makapagtataka bakit ang iyong kapatid, asawa, anak ay minsan po hindi maniwala kung ano ang aral po ng Diyos. Kasi ang diablo walang pinipili. Dahil ang manito pastor, hindi ko ito gagalawin. Hindi po. Tanda po natin. Walang pinipili ang diablo. Dahil ang kapatid nito, pastor, hindi mo galawin, hindi ka makaligtas.
ng Diablo. Ang Panginoon niya, hindi po nakaiwas. Siya po ay tinutokso ng Diablo. No? Pakinggan natin sa Mateo 4, 1 nga to sa 3. Ito po ang nangyari sa Manos Cristo. Pagkatapos mo kayo, no, kagad dumating ang Diablo. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." So, ang Manos Cristo, hindi po siya nakaiwas ng gawa ng Diablo. Kaya tayo ngayon, hindi po tayo makaiwas ng gawa ng Diablo dahil ang Diablo walang pinipili. Ang Diablo po, mga kapatid, mas maamoy sa kanya ang mga tao na may takot sa Diyos. Si Job po, kung sino man ang matuwid sa silangan, si Job, walang katumbas kay Job. Pero bakit hindi nakatakas ng gawa ng Diablo? Tayo, makatakas ba tayo? Sabihin natin, pastor tayo. Sabihin natin, ama natin, pastor. Ating kapatid, pastor. Hindi po tayo makatakas ng trabaho ng Diablo kasi siya ang nag-control ng salimutan na ito. Pero ang Diyos nagtuturo sa atin para maiwasan natin ang trabaho ng Diablo. Kaya ang ating ginagawa, nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay naniwala na managbalita dahil po ang Diablo, yun ang trabaho. Gusto niya alisin sa puso mo ang napakinggan mo dahil hindi ka nakaunawa. Bakit hindi nakaunawa ang tao? Dahil po ay binulag ni Satanas ang kanilang isipan. Napunta na natin ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 19. Kapag hindi nakaunawa ang tao, dumating ka agad Satanas. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Yun po. Nahulog po sa tabi. Ng pastor. Ilang pastora, nag-live pa ko ha. Matalo ko niya totoo. So ganito po ang nangyari. Siya ang nagbulag para hindi makaintindi. Siya ang mag-alis ng salita na yung napakinggan. Bakit? Trabaho na nga mula yung naisipan natin, trabaho din niya na alisin sa puso natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Yun ang trabaho ng Diablo. Kaya paano malabanan ng Diablo? Ganito po ang sinabi sa 2 Timothy in chapter 2 in verse 25-26. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 25-26. Ito po sinabi niya kay Timoteo. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Ayan po. Kuminahon lang po tayo. Live lang po tayo. Wala po tayong sinisira. Wala po tayong pinagmalaki. Tandaan po natin, ang ginagawa natin ito, itong live streaming natin, nag-create ng mga video para maparating natin ang mensahe ng Diyos. Tanggapin nyo sa hindi. Basta ang importante na pakinggan na po natin sapagkat sa mga hatol, ito ang hatol sa atin, ang salita ng Diyos na ating napakinggan. No? Tandaan po natin yan, isa John 12 and verse 48. Ang salita ng Diyos na ating napakinggan, ito ang hatol natin sa huling araw. Na ang sabi sa Pablo, kuminahon na po tayo. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Hindi may iwasan yung salungat. Meron mangutya. Meron sumasalungat na ala ng Diyos. No? Tulad natin, tayo po, ang ating stand sa believers, bawal ang baboy, bawal ang walang kaliskis, walang kalikpik. Pero hindi po lahat.
naniwala, meron sumasalungat. Pero huminawalan po tayo, baka pagkaluma sila ng Diyos na pagkataon magsisi at malalaman ang katotohanan. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. So hanggat inalam ang katotohanan, hindi makapagsisi ang tao. Dahil akala niya, siya talaga ay perfecto. Kaya sinabi ni Haring Solomon, sa Proverbs kung mga kawikaan, Kabanata 30, talata 12, may tao na daw perfect sa sarili niyang mga mata, subalit hindi pa hugas ang kanyang karumihan. Now, huminaw na po tayo na ituloy natin ang sumasalungat. Baka pagkalooban sila ng Diyos na makapagsisi at malalaman ang katotohanan. 56. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo. So, sa ganun paraan, maliliwanagan ang isipan nila at makawala sila sa bitag ng diablo. So yung pala, kapatid mo, kamag-anak mo, hindi lahat naniniwala sa aral ng Diyos. Kasi ito pinapangaral natin, hindi ito ating gawa. Ito'y salita ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, nagbibigay sa atin ng karunungan, nagbigay ng pangunawa para maisagawa natin ang salita ng Diyos na ito pinapangaral po natin. Subalit, sa ating panahon ngayon, hindi po lahat naniwala at sumpalataya sa ng diablo, wala nga pinipili. Anak ka ng Diyos, Kristo, hindi namulubay ang diablo. Hinaharangan ng diablo ang plano ng Diyos na isinugo ang kanyang isisang anak upang ipako sa cross at sa mamitang kamatayan niya ay mapigin ang kapangyarihan ng diablo. So hanggat na malapit sa ipako sa cross, ang diablo, ginamit pa rin si Pedro. Pakinggan natin si Pedro na kanyang sinasabi sa Manos Cristo. Habang mapunta sila sa Jerusalem, ganito po ang sinabi ng Panginoon na siya po ay malapit na ipako sa cross. Sinabi niya sa Mateo 16:21-23. Pakinggan natin ng diablo kung ano ang diablo talaga. Kahit si Pedro, pumasok agad ang diablo. Pakinggan natin. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya ay papapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ganito. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Napakaganda po ng salita ni Pedro. Akala mo siguro ginagamit pa ang Diyos. Huwag sana ipahintulot ng Diyos. Akala mo maganda yung pakinggan mo yun. No? Akala mo maganda pakinggan yung sabi ni Pedro, huwag sana ipahintulot ng Diyos. Ginagamit niya ang Diyos. Pero ang sagutan po yun sa 23. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Ayan po. Gusto ng diablo, pigilan ka niya na gawin mo ang napakinggan mo. Trabaho ng diablo yan. Kaya, sa ating pagka-Christian, pastor, manampalataya man, kahit nakapagturo, mga kapatid, hindi garantiya ang bansa natin sa lupa. Walang kagarantiya kung anong karunungan, ano ang natin nakamtan. Ang garantiya dito, kung sundin ang kalooban ng Diyos. May pastor ba makapagsabi, ligtas na ako? Kung mayroon na magsabi, ligtas na ako, sinungaling yan. Kasi nakipagbaka pa tayo, sapagkat si Apostol Pablo, Pilipos 1:21, para sa akin, aking pagkabuhay ni Kristo, ang kamatayan ko ang pananaig. Kaya habang may ang tao, wala makaklaim, ligtas na siya. Wala. Hinintay natin ang kaligtasan. Pero wala makapagsabi, ligtas na ako, pastor kasi ako. Wala. Sinungaling ko ang ganyang aral at ganyang mga aral. Ang kaligtasan, dapat yan, masiguro na po natin sa araw
na tayo alis na sa libutan. Sapagkat dalawa ang patutunguhan natin. Walang pinipili ang apoy. Hindi ka kain ng apoy dahil pastor ka. Kahit sino na hindi matagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay, ibubulid siya sa dagat-dagatan apoy. Na ang diablo, ganito pa sinabi niya kay Pedro. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo." Di ba? Ang diablo, hindi kalooban niya siniisip. Kaya ang tao na pinig na sana ng salita ng Diyos at hindi nakaunawa, kaagad ang diablo. Pumunta doon sa tao na kaunawa at alisin niya napakinggan niya kay pastor, kay father man o tagapagturo na aral ng Diyos. Kasi mayroong nangaral ng Biblia, amin lang, praise the Lord lang ang natutunan. Pero ang pangunawa, wala. Kailangan ng pangunawa. Hindi ka pwede mangaral sa Diyos, hindi ko ipunawa ito. Kaya ito nga, bakit matagalan tayo mangaral? Sapagkat pinapunawa natin. Ang diablo, walang pinipilit. Si Pedro po ang nagsalita. Pero ang diablo ang pinagalitan ng Panginoon. Di mo maliwanag sa Matthew 16:23? Hinarap ni Jesus si Pedro at Sino hinarap ni Jesus? Si Pedro. Anong sabi niya kay Pedro? sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas." So, sikas lang na bago po ang pangalan ni Pedro, pinanong Panginoon, lumayo kasi sa Satanas. Si Pedro po ang hinarap. Pero sa Satanas po kinagalitan sapagkat ang salita ni Pedro, hindi nanggaling ng Pedro yun. Yan ang salita ng diablo na sinasabi ni Pedro. Di ba? Madali lang pumasok po. Sa asa, pumasok ang diablo. Actually, ang diablo hindi ahas po siya. Anghel po, ang diablo po anghel. Pero ang anghel mga kapatid, hindi makita, hangin lang po. Kaya kaya niya pumasok sa ahas para magsalita ang ahas. Pumasok ang diablo kay Pedro, nagsalita, ang sabi niya, ginagamit ang Panginoon. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, "Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo." Diyos pa ang ginagamit ng diablo sa pangitan ni Pedro. Huwag sana ipahintulot ng Diyos. Akala natin, napakaganda pakinggan na huwag ka sana mamatay, hindi ka sana mahulog, hindi ka sana masagasaan. Akala mo, praise God. Akala mo siguro masarap na mapakinggan. Sana po hindi ka mabanggaan, sana po hindi ka matunda, hindi ka sana madulas. Bakit sabihin mo, sana madulas ka, di ba masama yan? Na ang sabi na ni Pedro, hindi sana ipahintulot ng Diyos. Ginagamit pa ang Diyos. Diablo na pala ng salita. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." Yun na ang sa isang diablo. Gusto na dyan pumatay ka, gusto na dyan magalunya ka, gusto na dyan magsabas-diyusan ka, gusto na dyan maging bayot ka, maging tumboy ka, gusto na dyan manira ka na kapwa, gusto na dyan magtumayaw ka, gusto na dyan maglasing ka, gusto na dyan mag-isakin ka, gusto na dyan magdarambong ka. Kasi yung po ay isip ng tao yan. Yun ang gusto ng diablo gawin mo. Hindi ka matatakas. Huwag mo sabihin na pastor ako. Di ba may mga pastor ngayon? Nag-iba na po ang ugali. Nag-iba na ang mga panalita. Bakit? Hindi mo ba alam? Akala mo pastor yan? Akala mo paano ito kapagturo gamit ang Biblia? Hindi mo alam? Tagapagturo na pala yan ng diablo? Pakinggan natin. 1 Timothy chapter 4, verse 1 na 2. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. 4:1-2, dito po sa 1 Timothy. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Nagtuturo ang diablo, espiritu ng demonyo. Ang mga tao na ito, nangangaral, nagtuturo, mga tao mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Pastor ito, pare ito, tagapagturo ito. Di ba nagturo ang pare? Nagturo. Ang pastor nagturo, at tagapagturo siya, nagturo. Evangelista.
Nagtuturo. Lahat ng nagtuturo ay galing sa Panginoon. Hindi po lahat ng tuturo galing sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang mga propeta, makilala niyo sila sa kanilang magawa. Hindi mag-aari magtuturo ang Espiritu ng Diablo ng katotohanan. Kaya ating givers, nais ng Panginoon, maligtas sa lahat ng tao, makakal magkatotohanan. Ang Diablo po, hindi isipan lang po ang kayang takpan ng Diablo. Pati puso natin. Pakinggan natin mga batid. Ephesians chapter 2, verse 1, apo to. Pakinggan natin. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ayan po, kapatid mo, kamag-anak mo, ama-ina mo, kaibigan, na malapit sa iyo. Hindi lahat maniwala sa aral natin. Hindi lahat. Bakit? Ang Diablo, kaya diktahan ang puso ng tao para napakinggan mo, hindi mo nagawa. Hindi mo alam na ang Diablo pala ang naghari sa puso niya ng mga tao na ito'y sumusulay at makasalanan pamuhay. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Bakit ganito po ang ng tao? Sinusuway ang utos, maging makasalanan tayo sa mata ng Diyos, dahil kaya sinabi patay tayo sa ating pagsuway at pagka makasalanan. Masisig mo ba siya? Hatulan mo ba siya? Tulad ng sinabi mo, walang tulad ng tao na ito, criminal na ito, rapist ito, napakasamang tao na ito. Masisig mo ba siya? Kung pinaghahin ng Diablo ang isipan niya at puso niya, hindi mo siya masisi. Pero alam ng Diyos na pinaghahiran sa ni Satanas. At ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 Timothy chapter 2, verse 25, kailangan huminahon lang siya na magtuturo. Hindi mo sila masisi dahil ang Diablo walang pinipili. Hindi sila ng Diablo, ama nito pastor, kapatid nito pastor, hindi ko ito galawin. Ikaw, tayo ang maamoy sa Diablo. Si Job nga, ang sabi ng Panginoon, napansin mo ba si Job? Napansin mo si Job na kumingkod? Walang katulad niya, matuwid. Pakinggan natin si Job. Kung anong klase pagkatao si Job. Meron ba makatumbas? Makatumbas ba tayo dito? Kung sino pa nakita ng Panginoon na matuwid, hindi nakaiwas. Hallelujah. Hindi nakaiwas si Job dahil po sa katuwiran niya ginagawa, naiwasan ba niya ang gawa ng Diablo? Hindi po. Pakinggan natin sa 1:7 dito po sa Job. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Paruot parito na naglilibot sa mundo." Kasi, Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." natumbas na natin si Job. Kung si Job nga, may takot, matuwid, umiiwas sa kasamaan, hindi nakatakas ng Diablo, tayo. Ano ang ipagmalaki natin? Pastor lang? Bakit? Perfect ba tayong pastor? Tayo ba talaga perfect sa harapan ng Diyos? Kung si Job na, matuwid, may takot sa Diyos, hindi ko nakatakas sa Diablo, tayo ngayon. Ingat tayo. Kaligtasan, kaya huminahon na po tayo, sapagkat yung po sinabi na po sa Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2:25-26, balikan natin para maintindihan natin bakit yung mga tao talaga ay sumasalungat sa aral natin. Bakit ay maniwala sila ng katotohanan? Huminahon na po tayo, baka pagkaluman sila ng Diyos. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan.
Sana, may pastor ba dito, mga kapatid, na makaiwas? Walang makaiwas ng dalawa ng Diablo. Sapagkat ang Diablo, walang pinipili. Nagtaka tayo, pastor naman sila. Pero ang alam ng Diyos na pinapangalaw natin, ayaw maniwala nila. Sinasalungat po nila. Pero minahalan po tayo. Baka pagkaluban sila ng Diyos ng pagkataon. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Ang sabi natin, bawal ang baboy. Ang sabi natin, walang palikpik, walang kaliskis. Pero hindi po sila niwala. Dahil ang pinawala nila ang kanilang karunungan. Pero sige lang, ito patuloy natin. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawalan sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Diba? Ayaw maniwala ang salita ng Diyos kasi pinawala nila ang sarili ng karunungan. Ito pala ay gusto ng Diablo, yun ang gawin mo sa lumating mong katotohanan para lang na itapon ka sa impyerno. Pero kaligtasan ang nais ng Panginoon, di ba ang verse natin? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Pero, hindi may iwasan na may sasalungat dahil po binihag lang po ng Diablo. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Sumalungat sa atin, meron lang po tayo. Inisulto tayo, hayaan lang natin yan. Kasi pangalan po natin ang salita ng Diyos na walang katuwiran. Ibig sabihin na wala natin gamitin sa ito ang sabihin natin na paraan lang natin ito. Hindi po paraan natin, paraan ng Diyos talaga. Wala po katuwiran natin. Ano ba ating gusto natin lang na yung araw natin, hanap po natin na mapagtakpan. Hindi po. Katotohanan lang po sinasabi natin. Wala tayong tinatakpan. Katotohanan ating pinapangalan para po tayo matuto sa tamang pumuhay bilang lingkod ng Diyos na kuminaw lang tayo baka pagkaluban sila ng pagkataon. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. So hanggang ngayon, ganun pa rin. Marami pa rin sumasalungat. Ayaw nila maniwala. So ayan na po natin sila. Alam natin bakit sila kaganon. 26. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawalan sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Okay po, paliwanag ko na binulag na po ng Diablo ang isipan. Kasi ang sabi, baka sakaling maliwanagan ang pag-isip nila. Kapag hindi po naliwanagan ang pag-isip nila, mahirap sila gagawa ng napakinggan. Dahil po ang Diablo talaga, iyon ang trabaho niya, bulagin lang ang ating isipan. Gusto ng Diablo na yung napakinggan natin, hindi natin pahalagaan. Dahil po, yun ang nais ng Diablo, itapong ka rin tulad niya doon sa impyerno. Napakarami po na mapunta sa impyerno. Anong karami? Parang buhay ng dagat. Pakinggan natin na gano'ng karami ang nabihan ng Diablo. Revelation in chapter 20, verse 8 up to 9. Tingnan natin gano'ng karami ang nabihan ng Diablo. Ito pinatunayan ni Apostol Juan. 8. Kapitulo 20, versikulo 8 sa 9. Ngato sa Revelation kung bayag. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pagkikipagdigma sa mga mananampalataya. Titipunin ka lang ni Satanas para makipagdigma sa mga mananampalataya. Sa araw ito ng Armageddon, labanan ng Christ in Devil. Tuloy. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Napakarami po. Ang natipon ng Diablo, kasing buhangin ng bunbon ng dagat, hindi kayang bilangin. Ganyan karami. Kaya ngayon mga kapatid, kaligtasan na sa Panginoon sa atin. Pero bakit mapahamak tayo? Hindi natin namalayan na itong isipan natin at puso natin, ito pala ay pinagharian na po ng Diablo. Bakit ayaw natin sundin ang napakinggan? Bakit ang pinagbawal silang ayunan? At ang silang ayunan ang pinagbawal? Bakit?
Diablo lang po ang kumikilos sa puso at isipan ng tao. Pero kung ang salita ng Diyos ang makatanim sa puso natin, walang makahadlang ng katotohanan dahil ang katotohanan lang po ang nagpapalaya po sa atin. Kaya habang tinakpan ng Diablo ang isipan at puso natin, kahit araw-araw ka pang makinig, hindi mo alam, hindi mo nawa ang katotohanan dahil ang Diablo ang nagtakip ng puso at isipan ng tao. Matindi po ang labanan na ito. Napakatindi. Tinamang ng sulto itong sanlibutan, madilim. Bakit madilim? Pinaghari ng Diablo ang sanlibutan. Siya naghari dito sa mundo na ito, sa mga tao, siya naghari na mga tao po na wala ang Panginoon. Pero pag nasa atin ang Panginoon, hindi tayo maaaring pagharian ng Diablo. Dahil ang Panginoon mas makapangyarihan pa kaysa sa Diablo. Ngunit, pag hindi natindihan nila ang mga balita, alam na natin, binulo lang po sila ni Satanas at mapahamak sila sa araw ng paghukom. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Tanda po natin, naghahari sa mundo ito si Satanas. Kaya ingat tayo. Paano sa labanan ng Diablo? Paano makatayo tayo sa labanan na ito? Pakinggan natin si Efesos 6:11-18. Ito po ang labanan natin. Ito ang pandigma natin. Ito po ang sandata ng Diyos na dapat nasa atin. 11:18 chapter 6. Dito po sa Efesia. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Lahat ha? Walang isang matira. Ilan ito? Itong pandigma. Pakinggan natin ang pandigma nito. Itong sandata ng Diyos na dapat nasa atin sa bawat araw para po makatayo-tayo sa labanan na ito. Para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Paliwanag po ha? Paano labanan ng Diablo? Una, nasa atin ang katotohanan. Pangalawa, katuwiran. Itong katotohanan ang build. Ito po ang bakos. Build natin. Sinturon. Pangalawa, katuwiran. Ito po mga kapatid ang katuwiran. Bulletproof. Ito po yung palangga sa dibdib. Ang bulletproof katotohanan, ang build, katuwiran, ang bulletproof, at ang pangunang balita. Ito ang sapatos. Ang pang-apat, ito yung panampalataya. Mga kapatid, ito po ang tinatawag na taming. Ito po pang-apat taming. Panglima, ito po, tanda po natin ang helmet na walang iba ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Dahil ang bautismo sa pangalan ni Jesus, tataknaw natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. Pang-anim, itong espada. Nasalita ng Diyos, araw-araw dala-dala natin ito. Ito, espada. Pang-pito, panalangin. Tuloy natin. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyo makipaglaban, at pagkatapos ng pagkikipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. Yan po ha. Una, 14. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Sinturon ang katotohanan. Pangalawa, Isuot niyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. pagkamatuwid, pananggalang sa dibdib. Walipot. Pangatlo, sapatos. Isuot niyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. Ang pangalang balita, sapatos. Kaya kung wala ka ng pangalang balita, wala ka ng sapatos. Bakit naive tayo? Bakit nakapag-post tayo ng video? Sapatos ito natin. Kasi pag hindi nakasapatos, baka dalitan ng Diablo doon sa matinik na lugar. At dahil matinik ang lugar na dala ng Diablo sa atin, hindi na po tayo makalaban. Kaya kailangan pala mangaral ng magandang balita. May kapanawaran at wala. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ang sabi sa Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ng balita.
may kapanahon ka wala. Pero minsan ang panahon, ginagamit ang panahon ng Diablo, hindi ka makapangaral ng magandang balita. Pero hindi pwede na tayo lingkod ng Diyos, na tulog-tulugan natin magandang balita. Ang importante, may kapanahon ka wala, ipangaral ng magandang balita. Kahit sasakyan tayo, kahit saan tayo nakapag-serve tayo ng lugar. Kasi trabaho lang natin ito bilang lingkod ng Diyos. Sapagkat ang sinabi sa Matthew 24:46, mapalad ang isang alipin, manaknang Panginoon na magumagawa ng kanyang katungkulan. Kaya wala tayong panahon na tayo po ay dahil sa ating pag-antok, dahil sa ating kapaguran, kung sa ating pangingin ng katawan, makalimutan ang magandang balita. Hindi po, sapatos pito natin ang magandang balita. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Ito yung sapatos. Pangatlo. Pangapat. Siksin. Hindi lang iyan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo. Pananampalataya, panangga. Ito'y taming, pananampalataya. Habang pananampalataya tayo, tapos sa kaliwat kanan, kayang labanan dahil ang pananampalataya ay mismo ang gumagawa. Kaya habang may pananampalataya, ang tao, mananaig tayo sa sanlibutan na ito. 2 Timothy chapter 4, verse 6. After 7, ang sabi sa Pablo, mistulan na ako handog sa dambalan ng Diyos sapagkat dumating na ang araw ng aking pagpanaw. At nakipagbaka ako. Ako po ay nakipagbaka sa mabuting pakipagbaka, iningatan ko ang aking pananampalataya. Iyon, ang pananampalataya, ito ang panangga. Kung taming, sapagkat sa labanan ng digmaan, kung ang isang hari pumunta sa digmaan, si David may taming. Hallelujah. May taming po si David para sa labanan ng kipagbaka sa kanilang mga kaaway. Kaya kapag may taming ka, hindi ka basta-basta tatablahan. Pananampalataya ang taming. Kapag may pananampalataya, malabanan natin ang palaso ng Diablo. Para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang palasong nagliliyab. Ang pananampalataya pala, ito ang panlaban sa panunukso ni Satanas na parang espada kumpana na giliab. Ito pala ang pananampalataya, ang mananaig sa araw ng pagtutukso. Maraming bagay na ginagamit ng Diablo, matukso ang tao, makalimutan ang bilang paglilingkod sa Panginoon. Kapag natukso ka na ng bagay ng sanlibutan, makalimutan mo na kung ano pala ang katungkulan natin sa libutan na ito. Pastor tayo, Kristo mananampalataya, kapag natukso na tayo sa bagay, makalimutan mo na kung ano ang katungkulan mo sa Panginoon. Pero kung hindi ka matukso ng mga bagay, ang ibig sabihin, nandyan pa ang iyong pananampalataya. Pang-anim, Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. helmet. Isuot ang helmet, kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Ang sabi ni Marcos, he who believe it is baptized will be saved, but you does not believe will be damned. Tapos, ang maligayang araw ng pananampalataya. Ang sumampalataya at mabautisman maliligtas. Kaya, itong helmet, pag nabautismo tayo, dapat noon ang pangalan ni Jesus. Dapat pala bautismado ka. Nasa iyo na ang katotohanan. Nasa iyo na po ang katuyanan. Nangalan mo ng balita ka, may pananampalataya ka na. Pero wala kang helmet pala. Ang ibig sabihin, wala ka palang bautismo sa pangalan ni Jesus. Kasi ang helmet, nasa noo po yan nakalagay. Sa Pahayag chapter 22 verse 4, doon sa langit, ang nagpupuri sa Panginoon, ang pangalan ng Panginoon nasa noo natin. Yan ang helmet ng kaligtasan. Dapat bautismado tayo sa pangalan ni Jesus. Pang-anim po ito. Pang-anim, pang-pilima po ito. Pang-anim. At gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Pang-anim, espada. Salita ng Diyos. Bawat araw, dala-dala po natin yan. Baka makalimutan mo po. Tanungin ka lang sa sasakyan. Tanungin ka sa daan. Kahit isang bersikulo, wala kang matandaan. Ibig sabihin,
wala kang espada na dala-dala. Habang nakipagbaka tayo sa sanlibutan na ito, saan magtaparoon kung isang hari na natili ang kanyang espada sa kanyang, sabihin natin, sakuban, kung sa kanyang katawan, madali yan makarisbak ng kaaway. Pero kung wala kang espada, kahit gano'ng katapang ka, kung may espada ang kalaban mo, tatakbo ka. Bakit? Wala kang panglaban. Pero kung ang salita ng Diyos, dala-dala natin sa mga araw, tandaan po natin, ang espada nito, ang puputol sa masamang isipan, masamang naramdaman, habang namumuhay tayo sa sanlibutan. Espada, salita ng Diyos. Kung wala salita ng Diyos, bigo tayo sa labanan na ito. Pangpito, itin. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal na Espiritu. Manalangin sa lahat ng oras. Hindi pwede pangpito na sandata panalangin. Sa lahat ng oras, hindi pwede linggo lang. Lahat ng oras ang panalangin kasama na sandata para makalaban tayo sa labanan na ito. So sana, nakadagdag sa atin ang karunungan na ito dahil po sa Panginoon. Ako po magpaalam na po dahil may ano pa tayo lakad at ito po ang salita ng Diyos na sana po mga kapatid, ang kaligtasan na ito ay makamtan sa magitan po ng aral. Pero marami pa tayong ipangaral, subalit tapos na ng oras. Kaya tapos na ng oras, at least napakinggan ninyo ang aral ng Diyos. Sana po ang pangunawa ng Diyos ay ating makamtan. Manalangin tayo sa ating pag-iwalay sa oras na ito. Manalangin ang mga Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, Ama, sa oras na ito. Nais mo ang mamalintas sa mga tao, makakalam ng katotohanan. Panginoon, sinasama ko po sa lahat na nakatingin sa streaming, mag-live, makisabi po, Ama, sana po ang unawa at pagkalunod sa bawat isa. Panginoon, sana dito sa data na ito, matili sa amin sa bawat araw, habang kami nabubuhay, upang makatayo kami sa labanan na ito. Kaya makita ang kaaway, ang diablo, pero kita mo sa ngayon, Panginoon, saan man siya paroroon, at nais ang diablo, iligaw ang iyong mga anak. Subalit, Ama, sa iyong pamagitan ng habiling mong dugo, kung itong banal mong dugo, Ama, na ito po ay inaalim sa taas ng cross, ang nagtalo ng aming kaaway, ang diablo, sa pagkasinabi mo, Ama, hallelujah, na ang lahat ng sumapalataya sa iyo ay mananaig. Ayon po sinabi mo, Ama, sa 1 John, sa 5, verse 4, up to 5, na lahat sumapalataya sa iyo ay mananaig sa sanlibutan na ito. Kaya, Ama, sana po ipagkaloob mo sa bawat isa ang sandata na ito. Itong katotohanan katuwiran, pangalaman ng balita, panampalataya, yung may pagaligtasan na bautismo at yung tabak. Naman ang iba, ang iyong espiritu, yung salita ng Diyos, at ang panalangin sa buong araw, sana, bigay mo sa amin, Ama, ang mainit na espiritu na sa bawat araw, hindi naman kalimutan ay yung layunin na ismo ng tao ay maligtas. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita. Sana po, Ama, ipagkaloob mo sa bawat isa ngayon ang makahilingan, pag-arap sa buhay, pinansyal, o ano pa man, Panginoon, ang pangailangan nila. Sana bigyan mo, Ama, sa kanila, ulitin sa akin ang masusunod. Kung yung kalooban, Ama, ang masusunod. Subalit, Ama, ikaw ang Diyos mabagin, napagkumbaba na Diyos, mabagin na Diyos, pustos ka ng awa, banayad ka sa pagkagalit. Kaya, Ama, tulad ng iyong angkan, hallelujah sa sanlibutan na ito, mga lahing Israel, na kaya na po naging matigas ang puso at isipan nila. Ngunit hanggang ngayon, Ama, ang iyong habag ay naranasan po namin sa sanlibutan na ito. Salamat sa pagpapala, salamat sa iningat sa lakas ng katawan, salamat sa kagalingan sa karamdaman. Panginoon, hallelujah, glory to Jesus. Lahat ng kasama sa apostolic, bilog sa Christ, yung platform sa ministry. Panginoon, isang espiritu lang po, ipagkaloob mo sa bawat isa, naiwasan, hallelujah, ang pagkaintindihan, pagbingkil, Panginoon, ang iba na espiritu, ang mananaig sa aming bawat isa, na ibinibigay po sa amin hanggang sa mga araw na ito. Katotohanan lang po, Ama, ang ibigay sa aming kalayaan. Reliyon, tradisyon, na itong tuloy na sa libutan, hindi po kami malipin, kundi Ama, ikaw ang aming Ama, ang Diyos, na magpanyalan sa lahat, na bilang alipin mo, Ama, ito mo sa aming katotohanan, manatili ka sa aming puso at isipan, nagagawa kami ng iyong kalooban, habang hintay kami sa araw na itinatakda po sa amin, kaya matulong na kami sa araw, subalit, Ama, sa pagbabalik,
nagigising po kami. Ayon sinabi sa John 5:28 na dati ng panahon na nakamapatay ay makarinig sa tinig at ang mga matuwid ay babangon ngadto sa buhay ng langgam at ang masama babangon sa kapamakan ng langgam. Kaya masumulataya at nanalig po kami pagkasa namin ay buhay sa buhay ka ng Diyos. Sa lahat ng ating listening, lahat maabot ngayon na signal sa YouTube channel sa Facebook. Panginoon, sinasama ko po. Sana po ako po pala. Biyaya mo Diyos ay makanta ng bawat isa. Maraming salamat. Salamat po katawan na mapuhin naman po kailangan. O Paris Cristo, lamat at pamigtas. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa mga Diyos na listeners. Salamat po Pastor. Sa lahat po natin mga Diyos ngayon, ako po magpaalam na po sapagkat mayroon tayong sundo at kapayapaan, abag. Biyaya ng Diyos ay sa ating lahat sa magitan na ating ng Kristo. Ito po rin po kita. Kristo Jesus Christ ito magkapastulik. Believers of Christ International. Sa isa't isa, grace, mercy, in peace. Be with you. Christ. Amen.